Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs at panibagong updates na naman ang ating gagawin. No, nagka-coffee kami dito sa Overdose, no? With my kaming dalawa ni Mrs. ngayon, no? Nandito si Mrs. tapos ayan, may ginagawa rin siya, tapos ako patuloy pa rin tayo sa pag-a-update natin sa ating mga nagsulpukang mga balita, no? Ito unti-unti nang bumabaliktad, ha. Nakakatawa ngayong yung mga balita ngayon, kasi nung panahon ng eleksyon hindi sila masyadong nagpapalabas sa kanilang mga baraha, no? Pero ngayon, kung mapapansin nyo, si Toby Chanko ay nagpalabas na ng kanyang hinanaing sa mga behind the scenes ng mga yung time na nangangampanya sila sa 2025 midterm election. Ito, pag-usapan natin itong si Congressman Barbers na nag-react na dito sa statement ni Toby Chanko. Okay? So, itong si Toby Chanko ngayon, ibinulgar ni Toby Chanko itong mga kabalastugan nitong ni Romualdez at itong si BBM. Tapos ipinagtanggol naman ni Barbers, no? Siyempre si Barbers tauhan ito ni Romualdez. So mamaya alamin natin kung ano yung sinabi ni Barbers. Nagre-react itong si Barbers kay Toby Chanko. Okay, mamaya, ha. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte. May latest na comment sa kanyang impeachment. Okay? At dito ko talaga nasasabi na talagang matapang itong si VP Sara. Mamaya, basahin natin yan kung ano yung sinabi ni VP Sara. Ito, pangatlo nating pag-uusapan, Senator Amy Marcos nag-react din sa statement ni Toby Chanko. Di ba? Hindi po nagkakamali si Toby Chanko, si Senator Amy. Noong sinabi niya sa kanyang campaign ads na hindi na po Marcos ang may control o ang namumuno ngayon sa Pilipinas, kundi Romualdez at Araneta na ang nagko-control, di ba? Ganyan po ka-weak yung ating presidente. Pati ang kanyang kapatid ay nilaglag rin siya, di ba? Tapos heto, Martin Romualdez, usap-usapan na papalitan na ba siya sa House of Representatives bilang Speaker of the House o mananatili ba siya bilang House Speaker? Yan ang ating alamin at yan ang ating panuurin, basahin at i-react natin yan at i-analyze natin ano ang magiging mangyari, ha. Eto pa, last but not the least, itong issue kay dating Senador Leila de Lima ay ano tawag dyan, sa Court of Appeals, no, pinawalang bisa itong kanyang acquittal. Yan ngayon ang hinaharap na issue ni dating Senadora Leila de Lima. Okay? Posible bang mabalik kulungan itong si de Lima? Yan ang ating alamin mamaya, no? Pero bago natin ito pag-uusapan lahat, no, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go. Okay? Video, ha? Video yung i-like and share ninyo. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kung mismo nagla-live ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay, so mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Sabay-sabay tayong mag-subscribe. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, nakasubscribe na ba lahat?
Okay, unahin natin itong sinabi ni Barbers. Ito. Yan. Alam nila na mukha yatang babaliktad na itong si Toby Chanko no? Pero sa napapansin ko kay Toby Chanko, no? Pumapanig pa man rin siya kay Bongbong Marcos, no? Pumapanig kasi may mga binanggit pa nga itong si Toby Chanko na naaawa pa rin siya kay Bongbong Marcos kasi sometimes meron pong mga nangyayari na it's unfair for the president, okay? So ito pong yung balita, no? Inalmahan ni Quadcom Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ang naging pahayag ni Nabutas Representative Toby Chanko hingil sa epekto ng impeachment laban kay VP Sara sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasi doon sa interview ni Toby Chanko, tutol dito si Toby Chanko Ayaw niya yung pagpirma, no, sa impeachment ni VP Sara. Ayaw niya yung move na mapa-impeach itong si VP Sara sa House of Representatives. Pero isang araw lang, no, ginawa nilang isang araw, no, sa mga pagpipirma na impeach si VP Sara. Marami pong mga political analyst, no, nagsasabi na lahat 'yon ay may kapalit yung mga pirma na 'yun. Kasi kung pipirma ka, yun yung mga representatives na mabibigyan kaagad ng budget. Hindi tayo nagkamali, yung mga nag-a-analyze doon, hindi po sila nagkakamali. Kinonfirm yan nitong si Toby Chanko. Okay? Kinonfirm yan. Sabi ni Toby Chanko na kapag ituloy nyo yung impeachment na yan, sinabihan niya I believe, no, the way I analyze the interview of Toby Chanko, sinabihan niya si BBM. Sinabihan niya si Martin Romualdez na wag niyong ituloy ang impeachment. Okay? Kasi po, hindi po ito maganda sa upcoming election. So, to make the long story short, ayan na nga, nagresulta. Okay? Marami sa alyansa nila, sa senatorial slate nila, natalo. Okay? At walang ibang sinisisi dyan si Toby Chanko kundi yung pag-impeach kay VP Sara sa House at saka yung ginawa nila kay Tatay Digong sa The Hague. Okay, nung inaresto nila papuntang The Hague. So yun po ang mga example na reason bakit natalo itong, at hindi po sabi pa nga ni ano tawag dyan, sabi pa nga ni Ping Lacson, nag-fail raw, pumalpak raw ang kanilang koalisyon. Okay? So ngayon, noong narinig ito ni Ace Barbers, umalma. Okay? Parang hindi po siya sang-ayon. Di syempre, I could understand Ace Barbers kasi po, kailangan niyang consistent. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanilang amo na si Tambaluslos. Okay? So ito yung sinabi ni Ace Barbers. Let's be honest. Voters are smarter than we give them credit for. They didn't vote based on who defended or attacked a Duterte. They voted for local leaders who delivered, who stood their ground, and who worked with integrity. Yan ang sinabi ni Ace Barbers. Alam mo, Ace Barbers, no? Masasabi ko pa rin ang hina ng IQ mo, sa totoo lang. Hindi mo ba napapansin? Lahat ng mga kumalaban sa mga Duterte, yung mga tumitira sa mga Duterte, buti na lang ikaw, Ace Barbers, hindi ka masyadong ganyan po ka-obvious na
tinitira mo si VP Sara at si Tatay Digong. Kasi kagaya ni Abante, Kimbo at itong si Dan Fernandez, look at them now. Anong nangyari sa kanila ngayon? Natalo, di ba? So, anong ibig kong sabihin? Huwag ka nang magpa-epal, Ace Barbers, na sabihin mo na yung taong bayan, binoto talaga yung taong bayan patungkol po doon sa patungkol po talaga sa kung ano yung performance ng mga kandidato ng mga congressman. Yes, merong mga ganyan kasi iba po yung mga narratives at iba yung usapan yung local election. Iba rin yung usapan sa kung ano yung mga issues, mga away politika sa nasyonal. Yun ang ibig sabihin ni ni Toby Chanko. Na hindi kasi kayo naniniwala kayo mga taga-house. Kaya nga ako duda ako dito kay Toby Chanko. Kaya ito kinuha ni Bongbong Marcos bilang isang campaign manager kasi marunong siyang mag-analyze. Lahat ng mga analysis ni Toby Chanko tama. At buti pa itong si Toby Chanko, alam niya yung mga sentimiento ng taong bayan. Bakit ko ba nasabi yan? Bakit ko ba nasabi? Kasi po, he predicted na kapag mangyari yung impeachment na yan, kapag mangyari yung pagpapa-aresto kay Tatay Digong, didihado talaga yung senatorial slate ni Bongbong Marcos. And it happened. Nangyari ang ine-expect ni Toby Chanko. Diba? So, wag mong sabihin, yes, tama ka sa sinabi mo, Ace Barbers, na the voters are smarter. Yes, smart na nga kami Hindi na namin ibinuboto yung mga kumalaban sa mga Duterte. Why? Tingnan nyo. Kung sasabihin mo, Ace Barbers, na yung mga bumoto for impeachment, no, kay VP Sara, meron namang mga nakapasok merong nananalo. Yes, meron, no? Tama ka dyan, because you are talking about local election. Pero kahit ka sa local election, tingnan mo, very obvious itong si Gwen Garcia na bumaliktad, diba? Kumampi kay BBM, na dati siyang, he is well known na PDP laban yan kay Tatay Digong. Ayan tuloy, galit ang taong bayan sa mga balimbing tao. Tingnan nyo kay Gwen Garcia ngayon, tatalo siya. Okay? So, kung sasabihin mo, let's be honest, Barbers, ibalik ko sa iyo yung sinabi mo. Let's be honest, Barbers, wag na tayong magbulahan. 'Di ba? Kung hindi mo yan ma-detect sa mga radar mo, wala na kaming mahina yung utak mo talaga. 'Yun lang masasabi ko diyan. Okay? So, ako, I would understand itong si Barbers, no? Kasi po dapat nang kakampihan itong si may mga utang na loob ito kay House Speaker Martin Romualdez Bahala ka na dyan, Ace Barbers ito, ipapakita ko rin sa inyo ang bagong statement po ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po sa kanyang napapalapit na impeachment, no? Very trending itong issue ngayon kasi natapos na nga yung election at ito yung latest na comment ni VP Sara. I truly want a trial because I want a bloodbath.
bloodbath. Okay, yan ang sabi ni VP Sara sa kanyang impeachment case. Dito mo talaga mapapansin na very brave itong si VP Sara, no? Sabi niya, and I quote, "Wala akong expectation of acquittal or guilty verdict. I am already at peace." So wala siyang pakialam kung ma-acquit siya o kung guilty siya dito sa impeachment na ito. Yan ang sabi ni VP Sara. Handa na siyang tanggapin anuman ang magiging desisyon. Yan ang tunay na leader. Diyan mo talaga masasabi na si VP Sara ay tanggap niya ang katotohanan. Okay? At hindi man niya sinabi na siya ay guilty, siya ay ma-acquit. Hindi naman siya nagmamalinis, pero haharapin niya. Bago magkaroon ng desisyon sa impeachment, haharapin niya ito all out. Sabi pa nga niya I want a bloodbath, di ba? Anong ibig sabihin ng bloodbath? Yung duguan talagang labanan. Ang mga lawyers, sabi ni VP Sara, ang mga lawyers full throttle na ang preparations for the impeachment. Marami silang alam sa batas as a legal recourse for their clients. So, lahat ng ito ay inaasa na niya sa kanyang mga abogado. Okay? Sinabihan ko na rin talaga sila. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Kaya nga ako I am very excited dito sa impeachment na ito. Kasi magpapakitang gilas talaga itong si VP Sara. And I know, gigisahin talaga nila. Gigisahin ng grupo, ng team, legal team ni VP Sara itong mga nag-aakusa sa kanya. Na siya ay corrupt, confidential funds, at lahat ng mga akusasyon nila, gigisahin yan. At lahat ng mga Pilipino ay nakatutok sa telebisyon, sa social media. Saksi tayo dyan. Ako, this is an advantage of VP Sara. Lalong tataas ang kanyang rating dito. Lalong mananalo ito kapag tatakbo ito sa 2028. Dito ko talaga nakikita na she is very confident na harapin itong impeachment trial na ito. Kaya nga, sabi ko, si Martin Romualdez and especially itong si Bongbong Marcos, no? Nag-iba-iba na yung kanilang mga desisyon Iba kasi yung namimintang ka lang, ginagawan mo ng kasalanan yung isang tao, you are not so sure kung paano mo gigibain Kasi ang hirap gibain ng isang tao na nasa tama. Kagaya ni VP Sara. So, yan ang pinakamahirap nilang gawin itong impeachment. At I know for sure, tama yung sinabi ni Jinggoy Estrada, no? Kahit makikita pa nilang walang kasalanan itong si VP Sara, kahit magpalabas pa ng 100% na malinis na ebidensya itong si VP Sara, at ma-prove ni VP Sara na ay malinis siya dito sa confidential funds na ito, still, pamumulitika pa rin ang desisyon na ito. It's a numbers game. Yan ang sabi ni Jinggoy Estrada. Like for example, si Hontiveros, si Nabam Aquino, at itong si Kiko Pangilinan, no? Kahit alam nilang nasa tama si VP Sara, I know they will still vote for VP Sara to be impeached. Yan ang ibig kong sabihin. Okay? So, si VP Sara, he's ready for it. Whatever is the decision of the impeachment, she is ready. Okay? So, ito rin, si Senator Amy Marcos, noong narinig niya si Toby Chanco, nag-react rin si Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, ito yung caption niya
tungkol sa mga sinasabi ni Congressman Toby Chanco sa mga interviews at sa implikasyon nito sa impeachment. Kasi binulgar na lahat ni Toby Chanco yung sa impeachment sa House of Representatives na kaya pala napilitang pumirma yung mga congressman doon kasi merong promise na nangyari. Meron pong mga cash release di umano. Okay? Sa mga budget. So ikaw congressman ka, pipirma ka talaga. Kasi iniisip mo yung constituents mo, ikaw rin yung masisira at kailangan nila itong pera na ito kasi malapit ng eleksyon. Di ba? So, sabi ni Senator Amy Marcos, malaking epekto po yung sinabi ni Toby Chanco patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Sabi ni Senator Amy Marcos, base sa mga sinabi ni Congressman Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. Tama. Ibasura na talaga kasi mismo kaalyado ni Bongbong Marcos na ang nagbulgar, which is si Toby Chanco. Okay? Na hindi yun impeachment dahil may kasalanan si VP Sara. Hindi. Pera-pera yung impeachment na yun. Pinirmahan yun ng mga kongreso, mga kongresista dahil sa pera. Huwag na tayong magbulaan. Di ba? Sabi ni Senator Amy, kasi di ba, sabi niya, nasuhulan o tinakot na maiipit ang budget ng mga congressman kaya nagpirmahan. Di ba? Very obvious. Alam ni Senator Amy yan. Pero si Senator Amy, ngayon lang niya ito sinabi kasi kinonfirm na ni Toby Chanco. Imagine, ikaw, kongresista ka, iipitin mo yung budget mo, talagang pipirma ka. So, ikaw, Bongbong Marcos, wag kang umasa na lahat ng mga pumirma doon na akala mo kakampi mo yun, mga kongresista na yun. Hindi, pwede yung babaliktad sila. Hindi lahat ng mga pumirma ay maka-administrasyon yun. Hindi lahat ng pumirma ay kakampi yun kay House Speaker Martin Romualdez. Alam nyo kung gaano po ka-powerful ang pera. Especially na ikaw, kongresista ka at gusto mong manatili sa pwesto mo at malapit ang eleksyon, syempre, 'di ba? Ang galing rin ni mag-isip nitong si Tambaloslos Romualdez Ang galing rin. Ginamit niya, tinitake advantage niya ang papalapit na eleksyon at that time. Na alam niya na itong mga kongresista na ito ay nangangailangan talaga ng pera. 'Di ba? Sabi ni Senator Amy Marcos, kung magwi-witness, pwede akong magsampa ng kaso sa Supreme Court para matapos na yan. Alam mo, Senator Amy Marcos, nakaka-impress ka sa mga statement mong ito, no? Ito yung panahon para patunayan mo kay VP Sara na hindi ka hanggang eleksyon lang. Patunayan mo sa mga DDS, patunayan mo sa amin kasi nanalo ka Patunayan mo na hindi ka lang pang-eleksyon. Gawin mo ang tama. Kasi alam mo, Senator Amy Marcos, your brother, binigyan na kayo ng chance na makabalik sa politika. But sinira pa rin kayo. Alam mo, ang kamalian ng kapatid mo, si Bongbong Marcos, nagpadala kasi siya sa mga galawan nitong si Martin Romualdez Nagpadala kasi siya At yan ang hindi ko maintindihan, Amy Marcos. Bakit yung kapatid mo parang wala siyang magagawa sa mga wala siyang parang hindi niya makontrol si Martin Romualdez. Sa totoo nga, parang mas powerful pa itong si Martin Romualdez kay Bongbong Marcos. At ikaw naman, Senator Amy Marcos, ang tanong ko sa iyo, nag-usap-usap ba kayo ni kapatid mo?
Alam ko naman na ikaw, Senator Amy Marcos, sa basing on my observation, basing on my analysis, hindi man kayo nag-uusap ng asawa ng kapatid mo na si Liza Araneta Marcos at itong si Martin Romualdez. Alam ko yan, may hidwaan kayo at hindi kayo nag-uusap. Alam ko naman na you are frustrated sa mga nangyayari. Okay? Pero ang hindi lang namin maiintindihan, Senator Amy, bakit yung kapatid mo, yung kapatid mo, hindi niya makontrol si Martin Romualdez? Yan ang pinakamalaking tanong. Isa pa dito, yung asawa ni Bongbong Marcos. Ano ba ang papel niya talaga? Kasi ako, hindi ako makabintang sa asawa yung First Lady. Kasi, mahirap kasing hanggang analysis lang tayo. Pero sa totoo lang, gusto ko talaga makita yung mga ebidensya Pero, ako, I fully believe, no? Na malaki kasi ang ambag nitong sa House of Representatives, the leadership of the House of Representatives. Malaki ang ambag. Bakit ngayon nasira ang unity team? Kaya nagkaletse-letse na itong gobyerno at nagkaletse-letse na ang Pilipinas Buwisit talaga yung tambaluslos na yan sa totoo lang Kaya Senator Amy Marcos, patunayan mo sa taong bayan na hindi po sila nagkamaling binoto ka. Patunayan mo sa taong bayan ngayon na tama ka sa mga sinasabi mo na ang Pilipinas ngayon ay hindi Marcos ang nagpapatakbo, kundi ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay Romualdez at Araneta. Patunayan mo yan. Ito yung pagkakataon na yan. Okay? Hihintayin namin yan. We expect a lot from you, Senator Amy Marcos. Yun ang katotohanan dyan. Okay? So ngayon naman, after dyan sa reaksyon ni Senator Amy Marcos, mag-react din tayo dito kay Martin Romualdez. Usap-usapan na posible bang palitan si Martin Romualdez bilang House of Speaker, no? O mananatili siyang House Speaker sa Kongreso. Yan ang alamin natin. Ipapakita natin tong balita na ito. Maling desisyon. Ganyan ilarawan ng abogado ni dating Senadora Leila de Lima. Hindi, ito pala ito. Hindi yan. Ito pala. May mga lumabas na ulat na posibleng mapalitan ang liderato ng Kamara sa pagbubukas ng 20th Congress. Ilang araw lamang ito kasunod ng May 12 midterm elections. Subalit pinabulaanan ng ilang kongresista na mayroong mga pagkilos para sa palit liderato. Nananatili rin umanong buo ang suporta ng mayorya ng mga miyembro ng House of Representatives. Ito'y lalo na't mas marami pa rin ang kabilang sa lakas CMD o mga kapartido ni late 1st District Representative Martin Romualdez ang nagwagi sa nakalipas na May 12 midterm elections. I don't think there is any... Paano hindi magwagi si Martin Romualdez? Walang kalaban Pero sa daming tao sa Leyte, bakit 100,000 lang ang pumirma? Bumoto sa kanya. Yung governor doon umabot ng 600,000 yan ang nagpapatunay na kahit sa sarili niyang lugar walang gusto sa kanya. A change in leadership that will happen in the House. Kaso lang sa amin, sa lakas, we're the dominant majority party. Kundi po ako nagkakamali, we have around 105. Alam mo, Suarez, no? Kayo yung dominant party dyan. You will never know. Pagkatapos ng 2028, magsi-alisan yan sa... Kapag si VP Sara na ang magiging presidente sa 2028, magsi-alisan yan. Huwag kang umasa dyan, ha? Kasi ang mga politician, ang mga politiko, alam, mga ano rin yan. Politicians will always be a politician. Kung saan sila masaya, doon sila.
Elected congressmen, and we're 100% behind the leadership of Speaker Martin Romualdez. Of course, under the banner of continuity. No? Si Quezon First District Rep. Nakukurnihan kasi ako dyan sa word na continuity. Ha? Nangingilabot yung balahibo ko dyan sa continuity na dyan. Suarez, di ka ba nahiya dyan? Ay nako, wag na yung continuity na yan. Lubog na nga yung Pilipinas eh. Mark Enverga, tagapagsalita ng Nationalist People's Coalition, naniniwalang maipagpapatuloy ni Speaker Romualdez ang liderato hanggang sa 20th Congress. We are still committed to we signed the manifesto supporting the presidential, we have the support to President BBM, no, with this legislative agenda. So we believe that si Speaker Martin will continue his term as Speaker. I guess it's just a matter of discussing it siguro in the coming month probably or soon enough. So I think tuloy naman to. Wala naman, I don't know any rumors. Gaya nila, nagpahayag din ng suporta sa liderato ni Speaker Romualdez si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Wala rin umano siyang nakikitang maaaring humalili rito. I continue to support the leadership of Speaker Martin Romualdez. Until now, I have not seen any serious contender expressing their intention to run as Speaker of the House of Representatives. Nakatakda ang pagbubukas ng sesyon ng panibagong kongreso sa July 28, araw din ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rosa Licoz, UNT. Okay, ito yung analysis ko dito ha. Kung si Martin Romualdez magaling maglaro sa politika, no? Ako bilang isang vlogger, wala akong pakialam kung majority of the congressmen gusto ang liderato ni Martin Romualdez. Well, obvious na yan eh. Default na yan. Marami talagang gusto kay Martin Romualdez. Kasi may nakukuha sila kay Martin Romualdez eh. Martin Romualdez has the power and he can control all the congressmen. Kasi nasa kanya yung budget. Okay, obvious yan, default yan. Ngayon, kung itong si Martin Romualdez marunong maglaro sa politika, marunong maglaro sa mga congressmen kung paano niya makokontrol, ang sa akin lang, no? Dito ako sa side ng Malacanang kay Bongbong Marcos. Kung magaling si Martin Romualdez maglaro, ang tanong ko kay Bongbong Marcos, ikaw din ba? Marunong ka bang, ha? Do you know how to handle your cards? Bongbong Marcos? Kasi ito yun eh. Tandaan nyo, kung si Martin Romualdez pa rin ang magiging House Speaker sa 20th Congress, 3 more years, di ba? Ito lang yung masasabi ko. Ito lang yung maa-advise ko sa iyo, Bongbong Marcos. Remember, ang administrasyon mo nagkabuhag-buwag, okay? Yung Uniteam nagiba. Yung reputasyon ng Marcos nagiba. What do I mean? No? Nasira po kayo sa taong bayan. Ang Marcos administration, isa sa mga dahilan dahil dito sa pinsan mong si Martin Romualdez. Mas pinakikinggan mo kasi si Martin Romualdez kay ni VP Sara. Yan ang pinakamalaking mali mo, Bongbong Marcos. Look at what happened now. Maganda yung relasyon mo kay former President Duterte. Remember? Pero nagpadala ka sa mga sulsul eh. Nagpadala ka. Mas pinili mo si Martin Romualdez. How many times si VP Sara inaapi, ginigipit ng mga taga House of Representatives, mga tauhan ni Martin Romualdez? Anong ginawa mo, Bongbong Marcos? Wala. Ni minsan, never mong kinampihan si VP Sara. Never mong sinita ang mga taga House of Representatives. Oh. Ngayon,
You better think twice, Bongbong Marcos. Ikaw lang, wala nang iba, okay? Kasi sa House of Representatives, wala na yan. Ha? Nakanganga na yan lahat. Lahat ng mga bibig doon sa mga kongreso, ha? Sobrang laki na. Nakanganga na lahat. Naghihintay na lang yan na ipasok yung isda sa kanilang mga bibig. Ngayon, ikaw lamang, wala nang iba, Bongbong Marcos, ang makakontrol at makadecide kung papalitan mo ba si Speaker Martin Romualdez o hindi mo papalitan. Ikaw lamang. Now, hold your cards well, Bongbong Marcos. Kung papalitan mo si Martin Romualdez, anong mangyari? Kung hindi mo papalitan si Martin Romualdez, ano ang mangyari? Pagbasihan mo yung 3 years na si Speaker Martin Romualdez ang House Speaker, anong nangyari ng administrasyon mo? Ha? Yun ang pagbasihan mo. Maganda ba ang takbo ng administrasyon mo? Maganda ba ang naging kredibilidad mo sa administrasyon mo nang sinamahan ka nitong House Speaker pinsan mo? So you better think twice. Kung papalitan mo si Speaker Romualdez, make sure, Bongbong Marcos, na yung ipapalit mo na speaker, ha, ay ibabalik ang reputasyon ng administrasyong Marcos. Maibabalik ang reputasyon ng apelyedong Marcos. Yun yung aking ma-advise sa'yo. Ako wala akong pakialam ha, kung solid pa rin ang mga kongresista kay Martin Romualdez. Yes, default na yon, sa kanya na yon lahat. Martin Romualdez na lahat ang pipiliin nila, but si Bongbong Marcos talaga ang malaking factor dito. Ipakita mo ngayon, Bongbong Marcos, na hindi ka weak leader. Ay sa bagay, weak ka naman talaga, pero meron pang chance, meron ka pang 3 taon. Patunayan mo na hindi ka makokontrol ni Martin Romualdez. Well, kung pipiliin mo pa rin si Martin Romualdez na maging House Speaker, that means to say na ikaw talaga ay puppet. Yun lang ang masasabi ko dyan ha. Puppet ka talaga. Tingnan nyo ngayon, itong si Senator Leila de Lima, dating Senador Leila de Lima, ngayon pumapasok na sila bilang representative sa Congress, di ba? Usap-usapan na isa sila sa mga House panel sa impeachment ni VP Sara, di ba? So tuwang-tuwa naman si Speaker Romualdez dito, kasi si Jokno at si De Lima ay papasok bilang House panel. Paano itong si VP Sara? Ito yung sorry. Paano itong si Senator Leila de Lima magiging House panel na naungkat itong issue sa kanya na noong 2016 meron palang inilabas ang COA na walang clearance ang confidential funds ni dating DOJ Leila de Lima. Okay? So paano ka papaniwalaan yan ngayon? Yung impeachment ni VP Sara ay patungkol yan sa kanyang confidential funds. Ikaw yung House panel, pero ikaw rin pala may problema sa confidential funds. Di ba? Ngayon, out tayo dyan. Okay? Kasi hindi pa naman yan nangyari. Ngayon, ang issue kay de Lima, ang Court of Appeals, patungkol po dyan sa kaso niya, no? Ibang kaso to, di ba? Yung dating na absuelto. Ang Court of Appeals sa pawalang bisa ng acquittal. Ito yung issue yan. Panuorin natin para malaman natin itong issue nito Maling desisyon. Ganyan ilarawan ng abogado ni dating Senadora Leila de Lima ang desisyon ng Court of Appeals o CE na pawalang bisa ang acquittal sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 204 sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading.
Ipinag-utos ng CA na ibalik sa lower court ang kaso ni De Lima. Kaya naman malaki ang posibilidad na iapela ng kampo nito ang desisyon ng CA ayon sa legal counsel nitong si Attorney Dino De Leon. Kami ay mag-motion for reconsideration kasi sa aming palagay ay ito ay tinatawag nating reversible error on the part of the Court of Appeals. At kailangan bigyan ng Court of Appeals ng tsansa na pag-ukit yung kanilang maling desisyon. Sa kabila naman ng kinakaharap na panibagong issue, nananatili pa rin masaya ang dating senadora, lalo na't napipinto na ang proklamasyon sa kanya bilang kinatawan ng Mamamayang Liberal o ML Party List sa Kamara. Hindi naapektuhan ang kanyang high spirit dahilan sa, alam mo naman, si dating Congresswoman-elect Laila De Lima nakulong na yan ng halos 7 taon. Sinubukan siyang patahimikin, pero kahit nakakulong siya doon, nakapagpasa pa rin siya ng mga batas. Hindi napigilan si Congresswoman-elect Laila De Lima in the past. Lalong-lalong hindi siya mapipigilan ngayon ng mga ganito. Bago ito, binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC na walang dahilan para ihinto ang proklamasyon ni De Lima bilang ML Party List Representative. Hindi rin makapipigil ang issue sa potensyal na pag-upo ni De Lima bilang isang miyembro ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Ako po ay natatawa dito kay Senator Laila De Lima Kasi buong akala niya, ligtas na siya dito pero may problema pa ang tanong dito, kapag siya ay magiging representative at isa sa mga house panel na tuwang-tuwa na itong si Martin Romualdez sa kanila, no? Ibig bang sabihin, posibleng balik kulungan itong si Laila De Lima? Di ba? Kasi kung may kamalian po dyan, yung Court of Appeals, hindi na ako mangingialam dito, no? Kasi hindi naman tayo ganun ka knowledgeable dito sa kaso niya. Kung ano ang pinagbabasihan ng Court of Appeals, di ba? So ang sa atin na lang, no? Yung mga dilawan kakamping dyan, ipag-pray na lang ninyo na magtagumpay. Kung kailangang i-appeal ni De Lima, kayo, magrosaryo na kayong lahat na mabalik si De Lima sa na hindi siya mabalik sa kulungan. Yun lang ang sa atin. Kasi po ito drug war po ito di ba? Drug war, drug trade involved ito sa drug trade. So ang issue ni De Lima is yung credibility niya di ba? Kung papaniwalaan pa ba siya o talaga bang yung pagbaliktad ng mga witnesses na ito ay legit yun ang pagbabasihan ng korte. Okay? So ako, no, ang Panginoon talaga, ito na lang yung masasabi ko, ang Panginoon talaga marunong marunong. Alam ng Panginoon kung ano yung katotohanan. Now, ang kapalaran po ni Senator Laila De Lima, kung ano ang magiging destiny niya patungkol dito, ano ang magiging destiny niya sa kanyang political career, ano ang destiny niya dito sa kasong drug trade, ay ipagpasa Diyos na lang natin. Kasi po, alam naman natin na at alam ko naman na si Senator Laila De Lima naniniwala siya sa justice system natin, di ba? Kayo pa nga, tuwang-tuwa kayo, di ba? Na-absuelto kayo last year. So ngayon naman, siguro malaking factor po na iasa natin sa Panginoon. Alamin natin what's really behind it. What's really behind this? Kasi kung ma-acquit si De Lima, well, malinis ka. Pero kung there is something wrong pa rin, kung mabalik kulungan ka, that means to say, pagbabayaran mo talaga ang mga kasalanan mo. At yan ay sa
buong paniniwala ko, Panginoon na po ang nagdi-decide niyan. Destiny mo talaga yan. Pero ganun pa man, ayaw kong humusga sa'yo, no? Good luck. Good luck lang sa atin, okay? So guys, sa mga pinag-usapan natin ngayon, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga discussion at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Kaya mahalagang mag-subscribe doon, okay? And sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.